Magandang umaga mga kaibigan. Ngayon po ay araw ng Huwebes, October 5, 2023. Ang pagkatalo ng China sa team ng Pilipinas na kung tawagin ay Gilas ay napakasakit tanggapin o lunukin. Kasi magsimula sa umpisa hanggang sa last 23 seconds ng laro ay sila ang lamang. Sa katunayan, pagkatapos ng third quarter, ay lamang sila ng mahigit na 20 puntos. Hindi akalain na matatalo pa. Ito ay dahil sa napakagandang laro ni Brownlee at siya ay Bininas. Sa fourth quarter ay nagawa niyang makapagbuslo ng 5 3 points. So, 15 na kaagad yun. At ang huling 6 points, buslo noon. Kaya, masakit tanggapin para sa mga insect ang nangyari dahil doon man din sa kanila, sa katunayan, ang sabi ng kaibigan ko na tutor na tinututor niya yung mga Chinese children ay nagpaliban muna dahil nga sa laro na yan na inaabangan din nila. Hindi lamang ito, laro lamang ito ng basketball. Kung sa bagay ang nakataya dyan ay corona sa Asian Games gold. Do or die ang laro na yun dahil semi-final yun. So sa madaling salita ay natalo ang China, wala na silang pag-asang mag-champion pa. Ang pinakamataas na makakanip nila ay third place, kung saan ang makakalaban nila doon ay kapwa nila insect na Taiwan. Ang maglalabanan niyan para sa gold ay ang Pilipinas at ang Jordan, kung saan noong nakaraang araw ay tinalo tayo ng Jordan na yon sa elimination. Pero iba na ngayon. Bala na yon. Sila na ngayon ang magsa-championship. At least ngayon ay silver medal ay sigurado na sa Pilipinas. At may pag-asa pang maging ginto. At itong nagawa ng team natin ay noong 1990 pa, panahon pa ni Jaworski, ni Loizaga, ang nakapaglaro sa final ang Pilipinas at ang kalaban niya nila ay China at tinalo sila, silver din sila. 33 years after, ito na ngayon, nakarating din tayo sa final. Sana makuha na natin ang ginto na inaasam-asam. Kasi noong araw, dahil nauna tayong natuto sa basketball ay pagdating sa Asia ay tayo ang nanguna. Pero ngayon, nung matuto na ang mga Arabo, ang mga ano, ay nahirap na tayong manalo dahil kasi sa natural na ang basketball para talaga yan sa mga malalaking tao ang mga Arabo, ang mga Indian, ang mga taga-India, malalaking tao talaga kung ikumpara sa mga Malay na katulad ng Pilipinas, mga Malaysia. Kaya lang naman tayo na lalaki. Ito ay natural natin na belt na ginawa ng Diyos At kaya tayo lumalaki minsan ay dahil sa nalahian. Kaya lumalaki. Pero noong mga panahong 50s, 60s hanggang 70s, ang average height lang natin ay 5'4". Maganda na kung mga 5'7", 5', mataas na yan. Pero ngayon nalahian na. At siyempre may mga vitamins, mga kung ano. Ngayon ang kung 6 ka sa basketball wala parang maliit na yun. Sa mga 6'4" okay na. Noong araw, noong 1990, ang pinakamataas natin na player noon siguro si Mariano, 6'4", payat. At ang sumunod si Jaworski, Big G nga, 6'footer lang. Sa Serenoso, yun.
Ay si Loizaga. Yung ano, yung anak ni Carlos Loizaga, si ano, hindi yung si Joey, yung panganay. Yun ang center natin mataba yun second place tayo noon. Matagal ng panahon. Ngayon na tayo ang magkakalaban ulit sa champion. Sana maging champion na. Kapag ang China, Pilipinas, sa laro ng basketball yon. Pero habang naglalaro at hindi natin talaga ialis sa ating isipan yung West Philippine Sea. Maski doon man din sa kanila, may sentimiento talaga dyan kasi binubuli tayo, inaagawan tayo ng teritoryo, gagawa ng mga isla sa ating teritoryo. Parang sentimental talaga ang laro na yan Hindi lamang Friday, hindi mo talaga maalis yung West Philippine Sea. Mababanggit kahit doon sa mga dito sa mga coverage sa YouTube, sa Facebook, habang nanonood ako ay may mga comment nababanggit talaga lagi ang West Philippine Sea, hindi maaaring maalis. So ganun ang panalo na yan ay napakahalaga para sa ating pang-ilan ng ating nakuhang medalya ay ang China dami-dami na sila ang sa medal tally overall siyempre China yun. Sila kasi ang host pero biruin mo, talunin ka sa iyong sa iyong teritoryo mahirap din isipin, masakit tanggapin at yung hindi bali sana kung nung una pa lang mga third quarter ikaw ay naghabol o hindi gaano masakit yun. Pero yung ikaw ang nangunguna at bigla ka na lang maunahan at tapos na, masakit yun. Pero yung laro na yun ng kagabi ng China, Pilipinas, parang laro rin yun ng Philippines at Iran, na muntik rin lang matalo. Lamang na lamang ang Pilipinas sa bandang huli na lamangan. Sid Brownlee pala ang nagligtas dahil isang pilipit na laro sa ilalim na ibuslo niya at yun nanalo na ulit din ng 1 point. Pero parang mali rin ang strategy ng China. Kung ako ang coach sa China, 23 seconds pa, matagal pa yan. Kung ako doon, kailangan ay i-drive. Kung hindi man makakuha ng foul. Anyway, yung mga referee parang bias pa nga ikampis. Maraming tawag na talagang pabor na pabor sa China. Mahirap nga ang kalagayan ng Pilipinas. Kunting dikit, kunting tapik, foul agad. Samantalang China nabatukan na to, nagkanda ng tinutulak walang foul. Parang may kampi ang referee pero sa ginawa ni Brownlee, wala nang magagawa ang referee dahil layo-layo, titira lang wala na yun. Yun ang panlaban sa referee na bias. Magandang araw po at sana masaya ang ating araw ngayon. Hanggang dito na lamang.